Nakakaramdam ka ba ng sakit kapag natutulog ka? Halimbawa, kapag gumugulong ka mula sa isang gilid papunta sa kabila, o kahit habang nakahiga ka lang. Dapat lubos nagpapahinga ang katawan mo habang natutulog. Kapag may sakit ka, nauubos ang enerhiya mo kaya hindi ka maganda ang pakiramdam pagkagising. Ipakikita ko dito ang 3 ehersisyo para maibsan ang mga sakit tuwing natutulog. Sumabay ka na agad at gawin ang mga ehersisyo bago matulog. Magandang paghahanda ito. Ang unang ehersisyo ay para sa pananakit ng likod at para rin sa sakit na nararamdaman sa gilid ng hita kapag nakatagilid ka sa pagtulog. Humiga ka ng patihaya. Itawid mo ang iyong kanang binti sa kaliwa at ilagay ito sa kaliwang bahagi. Gamitin mo ang iyong kanang braso at iunat ito sa kabaligtarang direksyon. At diyan na magsisimula ang ehersisyo. Patuloy lang na pumasok sa pag-unat at mapapansin mo mismo dito kung saan laging may kirot kapag nakadikit, dito mismo humihila ang sakit at ayos lang yan. Hinahayaan mong dahan-dahang bumaba ang kanang braso mo. At dahan-dahan kang humihinga habang lumalalim sa pag-unat na ito. Hanapin mo ang punto na kaya mo pang tiisin ang tamang tindi. Huminga ka ng malalim papasok at palabas. At hayaan mo lang ang sarili mong hilahin pa, lalo ng grabidad. At dahil naghahanda tayo para matulog, mag-i-stretch lang tayo ng pasibo, marami na ring nangyayari kahit ganoon. Ang pagigting na nakasanayan mo sa amin ay ginagawa namin para palakasin ang kalamnan. Hindi natin ginagawa yan bago matulog dahil masyado tayong mapapagod. Maganda yon sa isang banda, pero gusto nating maghanda para sa pagtulog. Kaya hayaan lang nating lumubog ng pasibo at mag-relax. Subukan mo ring mag-focus sa paghinga bago matulog. Malalim na paghinga, malalim na pagbuga. Mas mahaba sana ang pagbuga kaysa sa paghinga. Nagdadala ito ng mas malalim na pag-relax at pag-activate ng vagus nerve. Na-activate ang parasympathetic nervous system. Mag-relax ka pa ng mas malalim. Pagkatapos, dahan-dahan kang bumalik sa dating posisyon. Lumayo ka sa kama para may sapat kang espasyo. At ilalabas mo ngayon ang kaliwa mong binti at muli kang iikot. Maganda rin gawin sa kabilang side. Napansin ko, pwede mong ipasok ng maayos ang paa mo dito, kaya di mo na kailangang hawakan ng mahigpit ang binti mo. Ngayon, hayaan mong hilahin ka sa kabila para umikot. At gaya ng sinabi ko, posible talagang dito mo maramdaman ang kirot kung saan mo nararamdaman ang sakit kapag nakatagilid ka. At kapag naunat natin ang sobrang tensyon dyan, kadalasan, mas kaunti na lang o tuluyan nang nawawala ang mga sakit na dulot ng pressure. Patuloy lang na mag-inat ng maayos. Isipin mo ang paghinga. Malalim na paghinga papasok at palabas. Mas mahaba ang paghinga palabas kaysa papasok, mag-relax palalo. Siguraduhin mong kaya mo pa ang sakit na ito'y isang uri pa rin ng sakit na kaya mong tiisin. Mapapansin mo na kapag ganito ka huminga at mag-inat. Nakaka-relax ito na halos makatulog ka habang nag-eehersisyo. Kaya ito ang pinakamagandang paghahanda. Pagkatapos, babalik ka rin dito ng dahan-dahan.
Humiga ka sa iyong likod at bumangon ka, at damhin mo sandali, gumalaw ka ng kaunti. At ngayon, tungkol ito sa pananakit ng balikat. Kapag nakahiga ka sa tagiliran, hindi dapat sumakit ang balikat mo, hindi dapat manhid ang mga braso mo. Kaya ngayon, luluhod ka sa tabi ng kama. At ilalagay mo ang mga braso mo sa tinatayang 45 degree na anggulo mula sa itaas, sa ibabaw ng kutsyon. Kung matibay ang kutsyon, katulad ng sa amin, mas maganda matibay ang sariling kutsyon. Kung malambot, mas mabuting gamitin na lang ang kamay mo sa iba. At hayaang lumubog ka pa ng mas malalim. Doon mo mararamdaman ng husto ang pag-unat sa kasukasuan ng balikat, sa mga braso, kanan at kaliwa. Hanggang sa dibdib, maaaring dahil ang iniinat natin dito ay ang mga kalamnan sa dibdib, lalo na ang malalaking kalamnan sa dibdib, ang tinatawag na laging dahan-dahang bumaba, laging mas palalimin pa. At mapapansin mo kung paano ang itaas na dulo ng iyong breastbone ay unti-unting bumababa. Sa pamamagitan ng pagposisyon mo ng iyong mga tuhod, maaari mo itong ayusin ng maayos sa lakas para hindi masyadong humila, para hindi masyadong nakaka-stress. Oo, kaya mo ito. Hindi dapat magdulot ng labis na stress. Magdudulot lang ulit yon ng paninikip, kaya gusto nating mag-relax pati mga kalamnan. At bigyang pansin ulit ang paghinga. Malalim na paghinga, malalim at mas mahabang pagbuga. Pagkatapos, dahan-dahan tayong lalabas mula sa pag-unat. At damhin mo kung gaano kasarap ang pakiramdam nito. Ngayon, pumuwesto ka na parang gumagapang. Ilayo mo pa ng kaunti ang iyong mga tuhod paatras at hayaang mauna ang iyong singit, habang hinahayaan mong bumaba pa lalo ang iyong balakang. Ngayon, natural itong nakakatulong sa pananakit ng likod dahil ito ay dulot ng pag-ikli ng mga kalamnan sa harap, ayon sa aming karanasan. At kapag inunat natin ang harap, wala nang dahilan ang likod para sumakit. Tuloy-tuloy at lalong lumalalim ang pagbaba. Sa totoo lang, yung naunang ehersisyo, maganda rin yon laban sa pananakit ng likod. Ano ang kailangang ayusin sa pagitan ng mga talim ng balikat? At ito naman ay laban sa malalalim na pananakit ng likod. At ito ang pinakakaraniwan, medyo sa itaas lang ng balakang. Palalim ng palalim. Hayaan mo lang lumubog. Hayaan mo lang tuloy-tuloy na lumubog. Huminga. Sa paghinga palabas, bumaba pa ng kaunti gamit ang mga singit. Huminga ulit. Sa paglabas ng hininga, bumaba pa. Huminga. At huminga ulit. Sa paghinga palabas, bumaba pa ng kaunti. At huminga ulit. Paghinga palabas, bumaba pa ng kaunti. Pasok, lumubog. At pagkatapos ay dahan-dahan tayong aahon ulit. At damhin mo ito. May isa pa pala akong sobrang gandang dagdag na tip. Ito ay ang ating tagapagligtas ng likod. Kung wala ka pa nun, subukan mo muna sa mga libro. Magugustuhan mo ito. Kahit nasa kama, pwede mong gawin ang huling ehersisyo. Humiga ka lang sa likod, hindi ka lulubog. Pareho ang ehersisyo, may dagdag na grabidad at para sa pagpapahinga at pagtulog. Aangat ka at ang sarap ng pakiramdam. Madali kang mapapadapa sa pag-unat. Ito ang pinakamahusay na ehersisyo laban sa pag-upo. Kung pagod ka na sa gabi at hindi na kaya mag-ehersisyo, subukan ito.
Handa ka na ba talagang matulog? Ngayon na? Ako, pwede na akong makatulog agad ngayon. Pero bago ka matulog, i-share mo ulit ang video na ito. Dahil gusto rin ng iba na makatulog ng maayos at magiging sobrang thankful sila sa'yo kapag nakuha nila ang mga tips na ito.